sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Joel Porlares. Ipanalangin po natin, Bishop, yung mga kababayan natin sa Sarangani at Jensan at mga sinalanta ng lindol. Oras ganap ng alas 8:10. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ay, Congressman Brother Eddie Villanueva. Abay, Kong, naipag-pray over na ba natin si Senator Joel Villanueva, ha? Ano tang sabi ng ating makapatid sa Jesus is Lord movement? Dapat na bang tumawid? Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Macalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Magandang umaga muna sa ating mga kapatid dyan sa Mindanao. Oy, mga kuyang mga ateng. Ayan, kuyang Habenchua. Ayan, kuyang Rombar Bartolome. Dyan sa Jensan. Ayan, kumusta po kayo? Sana po yung ating mga kabayan dyan. Ano po ha? Naku. Secretary Rex Gatchalian. Abay, mukhang kailangan natin ng mga tent doon po sa Jensan at Sarangani. Dahil yung mga kababayan natin ay natutulog na po sa kalsada. Ayan, sa labas ng bahay. Ayan, at baka yung iba dyan hindi pa kumakain. Ayan, walang tubig, walang kuryente. Ha? At nakakalungkot, nakaawa yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao. Nasaan kaya si Idol? Ayan, Senator Manny Pacquiao. At oo nga pala, ano? Kumusta kaya ang Madam Vice President Inday Sara Duterte Carpio? Kasi ang Pangulong Marcos, tama ba, Ms. Solet? Ang Pangulong Bonget, ha? Mr. President, kayo ba ay lilipad ngayon patungo ng General Santos City? Ayan, yung mga panawagan po natin mga kababayan ni pagkain at bahay. Damdaming Bayan. Pero ano kaya ang mangyayari sa atin, mahabigan, kung dito sa Metro Manila mangyari ang tinatawag na The Big One o kaya malakas na lindol? Abay, handa na po ba tayo dito sa Metro Manila? Ang Office of Civil Defense ba naka-ready na? At siyempre, ang Metro Manila, ayan, MMDA, abay, ano ba ang kahandaan natin? In case na mangyari po, sana huwag naman, ayan, pero sabi nga nila, baka hindi po maiwasan yung malakas na lindol, the big one na pinaghandang panoon ni DOST Secretary Renato Solidum nung siya pa ang nasa PHIVOLS. Ito kaya ay tuloy pa rin kaya yung mga paghahanda? Nasa ating linya si MMDA General Manager Nicolas Torre III. Alamin nga natin kung ready ba tayo sa Metro Manila. Ano ang paghahanda nila at ano ang dapat gawin ng ating mga kababayan. GM John Nicolas Torres, sir, magandang umaga po sa inyo, General. Magandang umaga, Sir Dayo, at magandang umaga sa inyo mga tagapakinig. Ayan, GM, sir, ayan, ang Metro Manila, ang MMDA, ayan, handa po ba tayo sa ganitong malakas na lindol tulad sa nangyari ngayon sa Mindanao?
Ang MMDA po, sir, ay mayroong Metro Yacal Plus. Yan po ang ating plano para po sa paghahanda dito sa The Big One. Kasama na po dyan yung... Well, bago ang details yan, sir, meron rin tayong palaging nakikiisa ang MMDA together with the local government units sa ating NSED, yung National Simultaneous Earthquake Drill. At dito sa Metro Manila, ang pinaka-oplan natin, ang pinaka-plano natin ay ang Metro Yacal Plus, kung saan pinag-aralan natin ang terrain ng Metro Manila at dinivide natin sa 4 na quadrants ang buong Metro Manila, North, East, saka West, saka South. Ano po yan, General Sir? Ano itong North, East, West quadrant na ito? Ha? Ito ba ay magagawing evacuation na centers? At noon ay napag-usapan po yung mga golf courses na pwedeng puntahan. Ano ba ang plano po ng MMDA, General Torres, Sir? Opo. Ang 4 na quadrants po ay naka-design para maging self-sufficient. Bawat isa sa kanila ay may sariling mga sistema na pwedeng magtustos habang ang ating mga tao, ang mga personal na rin ang mobilize. Ayan. Ano-ano mga golf courses na pwedeng puntahan? Halimbawa, mga taga-south, mga taga-norte. Ayan. Napag-usapan nun yung mga government, yung mga public golf courses yata. Ano-ano mga pangalan nito mga golf courses na ito, GM Torres, na pwedeng maging evacuation centers kung mangyari po ang The Big One sa Metro Manila? Opo. Ito po kasi, kaya nakuha ang mga nagawa itong mga quadrants na to kasi ang assumption niya yung mga tulay ay mapuputol, mawawala ang connectivity, mawawala ang ating connection. So, yung sa North Quadrant, yan ay, ang cover ng North Quadrant natin ay Quezon City, Caloocan, Valenzuela, Saluan at Mandaluyong. Kaya pag nandito ay sa mga lugar na to, pag nangyari yan, ang evacuation center diyan ay yung veterans, Veterans Golf Course. At saka yung UP Diliman. UP Diliman, okay. Kasama rin po dyan yung Quezon Memorial Circle. Pwede pong pumunta yung mga tao dyan para dahil dyan ho magmobilize at dyan ho itatayo ang mga rescue centers at saka yung mga health, yung mga support facilities para sa ating mga maapektuhan. At dito sa South, okay. Yung sa East naman, medyo mabigat ang ina-expect dito na mangyayari sapagkat dito dumadaan ang valley po, yung West Valley Fault. Ang covered naman ho niyan ay Pasig at Marikina. Kaya ang nandyan po, ang naka-designate na evacuation center dyan sa Ultra, kung nandito ka sa Pasig, sa Philsports Arena. Tapos yung day po ng Santolan sa may Marcos Highway. At saka yung Marikina Commercial Center. Sports Center. Apo. Marikina, mismong sa Marikina Center po. Nandun po tayo yun po ang East Quadrant. Pagkatapos dito naman sa West at saka South Quadrant, yung covered po niyan ay Manila, Malabon, at saka Navotas. Kaya kasama dyan sa ating yung open area na naka-designate dyan ay Intramuros Golf Course. At pagkatapos, yung sa South Quadrant naman, yung Makati, Pasig, Taguig, Pasay, Parañaque, Las Piñas, yung sa South po, Pateros, Muntinlupa. Ito naman po sa Villamor Air Base naman, sa golf course ng Villamor Air Base. So, ito po mga open areas. Ito po yung designated na rallying points. Diyan po natin isi-set up ang ating mga evacuation centers at sa yung healthcare facilities, ang mga sa kuryente, tubig, at kung sa mga signal, at ang communication center talaga. Ayan, oho. Ano po ang role ng MMDA, GM Torres, sir? Paano po yung mga inspeksyon ng ating mga buildings dito sa Metro Manila? Ang dami pa ng mga lumang gusali, General, sir. Opo. Before po ng Big One, sa ngayon po, habang tayo naghahanda, ang MMDA po ang nagko-coordinate ng lahat ng mga LGUs
sinisiguro na ang mga standards ay nasusunod together with the concerned national offices, national agencies, at pagkatapos, kami rin po ang nagpa-facilitate ng preparations at nagpo-coordinate para may siguradong may redundancy, may interoperability at ang mga gamit ng bawat isang LGU ay pwedeng magamit at applicable at kaya operate ng iba-iba ring mga LGUs. May mga air assets po ba tayo, Gerald Torres, sir? Meron ba tayong coordination sa OCD, sa military, kung in case po na kailanganin ang mga air assets, like helicopter na pwedeng gamitin sa evacuation, mga ganyan, air ambulance? Opo, kasama po yan sa ating mga ina-account at sinisiguro na alam natin kung paano i-contact at i-request if ever na kailangan para ma-mobilize. At pagkatapos pati na rin po ang mga private airstrips, private aircraft ay nandun na rin sa ating accounting at pag kinakailangan talaga ay maaari nating i-request ang mga may-ari at magamit para sa public use. Dati po may mga earthquake drills tayo, GM Torres, sir. Ito ba ay wala bang balak MMDA na gawin po ito ulit? Quarterly po yan, sir. Katatapos lang ng isa nating NSED some few months back. Okay. At quarterly po natin ginagawa. At yun nga, hinikayat namin ang lahat ng mga agencies involved, private sectors lalong-lalo na, at lalong-lalo na rin, isa rin sa mga i-emphasize natin, ang mga eskwelahan natin, sapagkat yan po ang mga densely packed na mga buildings pag oras ng klase. Kaya talagang hinikayat natin ng mga involved dyan na talagang seryosohin at talagang gawin na para bang ito ay makatotohanan. Para pagdating ng aktual ay talagang alam na at muscle memory na lang, alam na ng mga tao kung paano ang gagawin. At siguro, GM Torres, sir, isama na rin natin yung mga step by steps bang dapat na gawin. Lalo yung mga kababayan natin nakatira sa mga high-rise building, mga condominium. Ang dami po mga high-rise buildings dito sa Metro Manila, GM, sir. Ano kaya ang mga dapat na gawin? Pagka lumindol po ay kayo po ay nasa mataas na bahagi ng mga condominium o mga gusali. Opo, ang una po talaga dyan, duck cover and hold. Palaging huwag kalimutan talaga yan. Duck cover and hold, kahit saan applicable po yan. Duck, hanap ng lugar na mapagtaguan, na hindi ka mahulugan ng mga nakakabit sa bubong. Tapos cover, kung sa tingin mo ay may mga nalalaglag naman sa labas. And hold. Talagang siguraduhin, ang kamay ay dapat sa ulo, pagkatapos kung free ang isang kamay, talagang hawak, huwag matumba dahil yan po ang mga primary causes ng injury sa initial na shocks. Pagkatapos, unang-una po talaga pag kayo ay pumasok sa isang building, alamin po ang safety features ng building, puntahan kung alamin kung saan ang exit, alamin kung ano ang protocols dyan sa building na yan pag halimbawa may nangyari, para pagdating ng tunay na emergency, automatic na po ang ating mga gagawin at hindi na gaano nag-iisip at lalong-lalo na huwag magpanik. At saka yung huwag din natin kakalimutan, GM, sir, yung emergency kits natin, di ba? Di ba yung mga instruction noon na magdala ng maliit na bag, dapat may tubig tayo, gamot or flashlight, transistor radio na maliit, at saka yung whistle, pito. Ayan, para magamit in case po na tawag nito, ma-isolate sa lindol na mangyayari, maaaring mangyari, Gerald, sir. Opo. Kaya noong Lunes, ang MMDA nag-distribute ng go bags. Oh, yan, go bags. Opo. Ito po ay grab bag natin at ito ay emergency. At ang sabi ko nga sa ating mga empleyado na nabigyan natin, sabi ko kung sinabi na, ito, ang go bag na to, hindi ito binigay para itago nyo lang sa kung saan, ha? Ito ay dapat dala-dala nyo, lalo-lalo sa mga workplaces at sa mga lugar na kung saan ay maaari kayong abutan ng emergency para ang mga laman nito ay inyong magamit. At yung mga go bags na po yan, ay iba-iba naman ang laman sa bawat isang tao. At pwede natin i-customize yan base sa ating pangangailangan. Huwag kong mag-atubli na i-customize yan. Pati yung mga maintenance medicines, kung kayo may maintenance, dapat na dyan sa go bag nyo. Ayan, siguro po gawin nating SOP, lalo pa yung mga nakatira sa mga condominiums, ano po, mga high-rise building dyan, sir.
Opo, yung sa mga condominiums talaga, isa yan sa ating mga primary concerns. Ang unang-una talagang dapat isipin nila dyan, yung kanilang mga exit points. At yung building management, yung condominium management, sigurado naman po tayo, meron pong plano yan dahil hindi man ma-aprobahan ang operations yan kung wala silang mga plano at hindi sila nag-comply sa mga requirements ng ating National Building Code. Siguraduhin lang po na familiar sila kung saan ang exit points, kung saan ang kanilang mga evacuation points, at kung halimbawa sa ganitong floor sila, ano ang utos sa kanila, pupunta ba pababa o pupunta pataas. Yun po ang mga dapat masigurado nila para hindi na sila magpanik pagdating ng aktual na insidente. At isang sa palagi kong nire-remind sa ating mga kababayan, subukan nyo po, practicein nyo po. Kasi, halimbawa, sabing, sige, bababa tayo, ikaw ay nasa 40th floor. Bababa ka, makakarating ka ba hanggang 40th floor? Ano ba ang mga, saan ka ba mag-i-stop? Ano ang mga pwede mong magawa? Dahil kung hindi mo rin lang magawa ang plano na ibibigay sa'yo, edi parang wala na rin plano. Ay, naku, paano yung mga PWD sa General Sir, ha? Yung may mga sakit, hindi na pwedeng, kasi una, hindi natin pwedeng gamitin elevator. Kailangan sa hagdanan lang pwedeng dumaan. Nakakalungkot kung may mga PWD sa General Torres, Sir. Kaya nga sir, sinusubukan namin, ini-stress test natin yan, pinapractice talaga natin. At lalong-lalo na reminder ulit sa ating mga building administrators, Opo. sa mga building maintenance, sa mga building safety officers, palagihin natin na ang mga safety features ay palaging gumagana. Like for example lang, pinakasimple lang dyan, yung air vents ng mga stairwell na mahahaba, yung exit, yung emergency exits. Okay. Pag ang air vents na yan ay hindi gumana ang kanyang ventilation at mapuno yan ng usok at pag may sunog, isang malaking problema rin. Yan na yung magiging fire trap at hindi natin minsan napapansin yan until a disaster strikes. At doon na lang natin ma-realize na napakalaki pala ng gamit niya. Kaya yung mga safety features na ganyan, smoke alarms, smoke detectors, yun po ay siguraduhin natin gumagana. Yung mga fire extinguishers, yan, kasama po yan. At yung mga posibleng magamit na pang-evacuate at mga supposedly ay nakadesign para sa evacuation, ay siguraduhin natin na tip-top shape. At yung mga occupants naman, na mga nasa condominium, pag may nakita kayo na para bang hindi ito standard na, dapat may fire extinguisher dito dati, biglang nawala na, ipagbigay alam agad sa building administrator para ma-rectify nila dahil para yan sa inyong kaligtasan. Yan, pag hindi nila ginawa, i-report nyo po sa otoridad. Kung wala kayong mapagtawagan talaga, itawag nyo sa 136 sa MMDA. Makakarating sa amin yan, magagawa namin ang paraan yan at sisiguraduhin natin na magkukumplay ang lahat makukumplay ang dapat makumplay ng mga regulasyones. Nung hindi pa masyado matataas sa mga building natin dito sa Metro Manila, GM Torres, Sir, alam ko yung mga firemen noon, meron yung parang foam ba o kaya parang trampoline na pwedeng talunan ng ating makahabayan nasa mga building. Ito ba'y uubra kaya sa mga high-rise building natin, GM, Sir? May limits po kasi ang design yan, sir. May limit. Okay. Ang design ng ating mga airbags na pwedeng gamitin sa rescue. Kaya naman ay nag-accounting ang MMDA ng mga buildings at ng ating mga ladders together with the Bureau of Fire. Ina-assess natin kung hanggang saan ang rescue capabilities natin at kung ano ang mga kulang, yun po ang ating mga pinupunan sa ngayon. Okay. GM Torres, Sir, maraming salamat po sa paliwanag. Sana po ay tandaan ito ng ating mga kababayan in case of emergency, at least makapaghanda po tayo. Thank you, Sir, and good morning. Maraming salamat din, Sir Deo. At sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Daming bayan. General Manager General Nicolas Torre III ng Metro Manila Development Authority. Daming bayan. So
yan po ang paalala nating GM sa MMDA. Ayan, bagamat ano po, sana ay siguro, although na ipanalangin pa rin natin na sana nga ay wag mangyari ang tinatawag na The Big One dito po sa Metro Manila. Daming bayan. Standby, Let Narciso mula sa Malacanang. Abay, Miss Let, ngayon ba bibiyaan ang Pangulong Marcos papuntang Jansan? At standby din Raymond at Paas mula sa Senado. Ano ba? Ha? Magiging 13 na nga ba? Ha? Si Senator Joel na ba? Ha? Definitely hindi po si Senator Alan Peter Cayetano. Ha? At nakita nga nagchichikan sila ni First Lady Lisa, ha? Sa isang event sa Makati noong Lunes. Ayan. Standby manang Milky Rigunan. Ano pa talaga ang threat niyan sa Senado, Raymond? Ha? Ano bang sabi ni NBI Director Melvin Matibag, Miss Giselle? Ayan, sabi nakatakot? Bakit? Plano bang may luluso ba sa Senado? Tulad sa ginawa ng US Congress noon nung matalo si Trump? O susunugin ba? Bobombahin ba? Wag naman. Daming bayan. Anong klaseng threat? Bakit nakatakot? Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, kumusta po mga Justice sa Supreme Court, ha? Abay, ano ba talaga? Ayan, sa bagay, teka, may nag-petition na, di ba? Kung sino ba ang kikilalaning Senate President? Cayetano o Win Gatchalian? Daming bayan. Yung majority, ano ba ang majority, ha? 12 o 10. Oras, Mista. Ayan, Edwin Ernie. Ayan, abay, Kuyang Judge, Esteban Pedro Lim, alas 8:30. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Bayan. Oras, Sister L. It's 8:39. Good morning, Lakay. Good morning, Lady in Green. Good morning. Yellow Green. Yellow green ba to, Lakay? Yellow Green. Na may alien. Aha. At good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Isang magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Bicol Region, Diyos Maray na Aga, at lalo na sa amin, Lakay, sa Albay. Good morning, Aleko. Ayan. At sandali lamang, Miss Let, haba, ang Pangulong Marcos pala ay pupunta sa Mindanao ngayon. Aba, Ngayon na pala yun, Lakay. Ngayon, Inaabangan natin yung kanyang pagpunta. Yes, abay, kailangan magpakita ka doon, Mr. President, at kailangan natin mahabay na assurance na sila po ay hindi pababayaan, lalo po yung mga nawalan ng tahanan. Ayan. Standby, let it standby, Raymond Adpaas. Alam na ba ni Presidente Intelligence Report? Ha? Siguro alam na yan. Ha? Alin, Lakay, yung nasa Senado na yung mga threat? coup rumors, mga ganyan. Mga uniformed and non-uniform military personnel. Ayan. Kaya lang pagka ganyan na Direktor Matibag, di ba, General Prestosa? Ayan. Pagka naibulgan na ang kung may mga kurumor na hindi na natutuloy, Lakay. Nadjijinx. Ayan, tinatawag na sunog na. Ayan, Sunog na. So, hindi na natutuloy. Pero okay din, Lakay. Bakit? Parang Parang nape-preempt sila. Hindi na napiprevent yung kaguluhan na pwede pang mangyari. Kaya lang, Senator, tama ka, Sister L, pero Senator Ping, ayan, Senator Nasan, General Browner, sa ngayon ba, meron bang meron bang mga charismatic military officers na pwedeng manguna ng mga ganyan, military uprising, military adventurism? Meron pa bang mga katulad nila, nila former Senator Nasan, Trillanes? Anong araw yan ang mga, yung mga guwapo nung 1986 Ayan, Colonel Hunasan, ayan, Captain Danny Lim, ayan, Colonel Kerubin, ayan, sino ba? Colonel Juancho Saban, Ayun ang medyo hindi ako familiar na kayo.
yung mga sina General Comendador, ayan. Buhay mo ba si General Comendador? Nadadalaw natin sa kulungan nila sa isap nung araw eh. Anyway, alamin nga natin ang latest muna sa Malacanang. Daming bayan. Pero alam mo, Miss Let, ayan, abay, sa hirap talaga ng buhay, sa hirap ng panahon, abay, marami pong napipilitang umutang para matustusan ang pang-araw-araw na gastos. Naku, lalo ngayon, Mr. President, yung mga kababayan natin sa Jensan, sa Sarangani, abay, wasag ang kanilang mga tahanan. Kadalasan ang sagot dyan, loan ang nagiging mabilis na paraan para makaraos. Pero paano po yung mga hindi kayang mag-loan? Pero mag-ingat. Kung may natanggap kayong loan offer na hindi naman kayo nag-a-apply at pinapaklik kayo ng link para i-claim ito para ma-process daw ito, abay, wag maniniwala. Scam po yan. Hindi naglalagay ng link ang bangko sa kanilang official communication sa mga customers. Kaya wag mag-click ng links at wag mag-share na account details, card number, login info at OTP. Ito po ay mahalagang paalala mula sa BDO. Daming bayan. Ayan, ang Pangulong Marcos, Sister L, papasyalan daw ang mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. RS14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Sister L, biyahing General Santos si Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw para personal na tingnan ang pinsala at kumustahin ang mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Unang mag-i-inspeksyon ang Pangulo sa St. Elizabeth Hospital sa Jensan. Sisilipin rin ito ang Ramona C. Acharon Central Elementary School at ang General Santos National High School sa Kalumpang, General Santos City. Titingnan rin ni Pangulong Marcos ang pamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng residente sa pamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation sa General Santos City Oval Plaza. Pero bago bumiyahe Lakay, pupunta muna ang Pangulo sa San Francisco High School dito sa Quezon City na nagagamit na ngayon ng mga estudyante matapos na masunog ang isang gusali noong Hunyo ng nakaraang taon. Lakay? Ayan, so Quezon City muna. So anong oras darating ang Pangulong Marcos sa Mindanao? Patanghali siguro Lakay kasi alas 9 yung sa Quezon City niya, sabihin natin mga isang oras doon. Pagkatapos ng Lakay ay lilipad na rin ng Jensen si Presidente. Ayan, sino-sino mga kasama yung cabinet secretaries? Nung una, nandun sina Secretary Vince Dizon, ha? At nandun din si Secretary. Paborito mong Oo nga, nagulat ako. pumunta sa ospital, Lakay. yung aking favorite, Secretary Ted Herbosa. Ayan, Secretary, galing-galing mo talaga. Ganyan ang kailangan namin sa iyo. Yes, yung pumupunta sa ground. Oo, at saka huwag puro bola-bola lang, ha? Ayan, kailangan may action. Ayan. Sina Secretary Banoy, Secretary, sino ba sa, Yung sa DOTC. Ayan. DPWH Lakay. DPWH, Secretary Vince. Secretary Vince. At saka siguro si... makasabay niya Lakay, pero kasi ngayon makakasama niya muna sina Secretary Sani Angara. Dito sa mga schools. Ang daming school, may mga school buildings na bumagsak, Miss Let. Oo, ang sabi Lakay ay sa tansya daw ng DepEd, parang kailangan pa ng mga hanggang 3 araw para i-assess yung mga school building. Wow. Kung safe na mag face-to-face classes. Ngayon ay mukhang online pa sila. Tsaka si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Ay, oo, Lakay. Sila din doon para nga sa mga kailangan, lalo na nung mga nasa evacuation center. At ngayon, mayroon ng distribusyon ng AIC. Ayan, bukod sa pagkain, gamot, tubig, abay yung tent. Yung naalala ko si Senator Erwin nung araw, di ba, nung naging DSWD Secretary siya, meron siyang ready tent na binigay dun sa mga nilindol sa Abra nung araw eh. Sana kailangan din natin yun kasi marami tayong kababayan ang natutulog sa kalsada, Miss Let. Hindi pa bumabalik sa bahay. Talaga na sa loob ng bahay dahil dito sa trauma, tapos may mga aftershock pa. Ayan, o nga, abay, anong oras ba yung malakas na aftershock kahapon? Sarangani ba yun? Intensity 5 ba yun? Hapon yata yun, Lakay. Kahapon? Anyway, sige, sana'y bukod sa personal na pag-assess ng presidente sa sitwasyon sa Mindanao na sinalanta na lindol, dapat sana may kasamang madali ang
relief goods para sa ating mga kababayan. Kasi Oo, actually, kahit nung pagtama pa lang ng malakas na lindol dyan sa Mindanao, ay isa na yan sa mga naging direktiba ng Presidente sa mga kaukulang ahensya. Ayan. Tugunan lahat ng pangailangan ng mga apektado. Ayan. Paano yung special session? Wala pa, hanggat hindi pa naayos ang gusot sa Senado. Baka ano pa hinintay nila? Kudita. Ayan. Hindi, kasi sabi ng Malacanang Lakay, magpatawag na si Presidente ng special session. Kung hindi pa nagkakasundo suyo yung mga senador, bali wala rin, di ba? Paano sila makakapagtrabaho ng maayos? Majority naman na sila. Di, kung ayaw mag-participate yung minorya, di bahala sila sa buhay nila. Ay, ang problema Lakay, parehas na nag-claim, di ba? Yung magkabilang block. Oo, magkasabay pa naglabas. Yung isa mag-session sa Senado. Yung Yung isa. isa mag-session sa FB. Facebook Live. Kakatawa na kaasar, ano, ha? Ayan na. Okay, Ngarud. Sige, abangan natin yan, Miss Lenta. At teka muna, ano daw ba napag-usapan ni First Lady at Senator Alan nung magkita sila sa isang event sa Makati nung Lunes? Kahapon Lakay. Pasay Lakay. Pasay ba yun? Pasay yun. Kahapon ba yun o Lunes? Ayan. Kailan nga yung Miss Let? Oo, Lunes. Lunes ng gabi. Makati ba yun o Pasay? Anyway, Oo. Ayan. Lakay sabi, friendly talks lang yon. Sabi, Friendly chika-chika talk. lang. Yes. sabi ni Yute Castro, sa pagkakakilala, ito si First Lady, kilalang mabait daw kasi. So, nakipagkumustahan ganyan. Pero, mukhang wala naman daw politika. Nagkakangitian sabi daw ni Senator Alan kay First Lady hindi niya makuha si Joel Villanueva. Ikaw talaga Lakay. Nakaloka. Sige, abangan natin, Miss Leta. Maraming salamat and good morning. Good morning. Balik sa inyo Lakay at Sister L. Damdamin Bayan. Ano naman ang latest kay Manang Milky? Ang si House Speaker Faustino D. III, bibisita naman dyan sa South Cotabato sa Aba! Biyernes. Sa Biyernes pa? Yes, Lakay. Para daw makita at i-assess kasi ang pinsala ng lindol. Ayan, okay. Sana. O nga pala, Manong Speaker Boji D, ha? Ipakita mo hindi ka Ilocano. Ayan. Gayahin mo yung mga senador ng majority block, ha? Yung kanilang sweldo na isang buwan na 300,000 ay idodonate po sa mga sinalanta ng lindol sa Mindanao. Dapat lang. Maganda yung ganyan, Lakay. Abay, kinakanta mo yung grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, sila magbigay din 10,000. Iba yun. Ano ba yan? Pero alamin natin 10,000 buwan-buwan. alamin natin Lakay ang latest mula sa kamera mula kay RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, patuloy na minomonitor ng liderato ng Kamara ang sitwasyon sa Region 12 na sentro ng nangyaring 7.8 magnitude na lindol. Magtutungo si House Speaker Faustino D. III sa South Cotabato sa Biyernes, June 12, para personal na makita ang pinsala ng lindol na yumanig sa Mindanao. Ito ang kinumpirma ni House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez ng South Cotabato, isa sa mga lugar na malubhang na pinsala ng lindol. Sa report sa Kamara ni Hernandez, may mga kalsada at tulay na napinsala ng lindol bukod sa mga eskwelahan, hospitals at government infrastructures na kailangang isa-ilalim sa inspeksyon sa South Cotabato. Sa pagtungo ng House Speaker sa Region 12, ma-assess ang kakailangan nila pondo para sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura. Kailangan ito Lakay at Sister L para makapaglaan ng pondo o budget sa sandaling kalakayan ng Kongreso ang 2027 proposed national budget pagkatapos ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 27. Una rito, kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafil na walang red carpet sa SONA ni Pangulong Marcos sa July. Sa Interagency Coordination Meeting sa paghahanda kahapon sa ikalawang SONA ni Pangulong Marcos, sinabi ni Atty. Garafil na ang simpleng pagdaraos ng SONA ngayong taon ay bilang paikisa sa maraming mga problema ng bansa. Mataas na presyo ng produktong petrolyo, mga bilihin at ang pinakuli ang pinsala ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Garafil, sa kanilang ipapamahaging imbitasyon nakaspecify ang simpleng kasuotan, simpleng Filipiniana sa mga kababaihan at simpleng barong Tagalog sa mga kalalakihan. Ako si Neil Crigunan. Manang Milky.
Yes, okay. Wala bang panawagan si Manong Speaker Bogie D, ha? Na yung mga kongresista doon sa Mindanao na apektado ng lindol, magbigay din ng ayuda. Ayan, kahit kalahati malanong ka lang sweldo isang buwan. Alam mo na kay, noong panahon ni former House Speaker Martin Romualdez at mukhang ito rin ipatutupad ni Speaker Faustino D na nagpapasdahat yung mga kongresista. At yung malilikom, ibibigay naman sa mga lugar na nasalanta ng malubhang pinsala ng lindol. Bukod pa dito, yung gagawin nila Lakay at Sister L na mga relief operations na nangangalap din sila ng mga kailangang pagkain doon sa mga nasalanta ng lindol. So ito automatic na ginagawa naman ng Kamara. At kailangan ma-assess din daw yung pinsala kasi ito yung magiging basis kung magkanong ilalaan para sa infrastructure rehabilitation kaugnay ng resulta ng nangyaring malakas na lindol sa Mindanao. Kala ko manawagan din sa mga contractors, ayan, magdala ng maleta sa Mindanao. Ayan, yung mga Marines mo, Attorney Levy Baligod, yung mga maleta boys, ha? Ayan, wala bang i-deliver, doon na lang dalhin sa Mindanao. Doon na lang dalhin, para mapakinabangan. At yung mga diniliberan ng mga maleta, ayan, baka pwede kayong, mag-donate para bawas-bawasan ninyo ang kasalanan ninyo. Kailangan ng tulong Lakay at Mr. El dahil grabe ang pinsala dyan sa rehiyon ng Mindanao. Totoo yan, nakaawa sila. Okay nga Rod. At yung ipagagawang gown ni Sister El, simple lamang daw na Filipiniana at simpleng barong Tagalog naman kayo Lakay kung may nang nalalapit na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Rehas nga lang isusuot ko. Ako din man, Milky. Alam mo Lakay, Sister El, nakwento ko na lang kasi nagkaroon din ng kumagay pagtitipon si Speaker D sa ilang mga tagawad ng House Media. Ang gusto niya, rehash. Kung ano yung naman nasuot mo, naman nakalipat ka sona, isuot. Diba? Kung, halimbawa, tumaba o pumayat yung kongresista, ipa-alter na lang daw. Yes. Na lang, pahalit daw magpatakipa ng bago. Napaka-KJ nyo naman. Ayan. Di tsaka lagyan ng accessories, manang milks, para mag-iba lang yung yes. Ginagawa ni Sister L. Sayang naman yung pinagawa ni Hart dun sa Paris. Ayan. Paano yung mga Chanel na mga damit na doon? Mga mamahalin. Di ba pwede? Bawal yun, Lakay. Simple lang dapat. Wala namang rarampay, wala daw red carpet, Lakay, Sister L eh. Oo nga. Ba't ba naglagay kasi ng red carpet? Ayan, wag na lagyan ng red carpet. Ayan, lagyan na lang yung ordinaryo na lang. Kung ano yung yung ordinary. Kung ano yung nandun. Nauso pa kasi yung red carpet Tsaka yung mga cameraman kasi wag na maglalagay ng mga doon, mga magse-set up ng camera doon sa hallway para mag-picture. Para akala mo nasa Oscar Awards yung mga congressman, mga asa-asawa nila, mga ganyan, pabunggahan. Ayan. Treat it as an ordinary session na lang. Ganon. Okay nga Rod, maraming salamat Manang Milky. Maraming salamat lang kay Sister El. Magandang umaga sa inyong dalawa. Ako si Neil Kiriguna Nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Sabi ni Atty. Cornelio Samaniego III, ayan, kung hindi lang naka-freeze yung asset daw ni ng mga Diskaya, magdo-donate din sila sa Mindanao. Kaso naka-freeze. Ayan ayan. Ibebenta raw sana yung natitirang Rolls Royce. Mga Lakay, mga kuyang, mga ating, sa dami ng ating ginagawa sa araw-araw, para sa ating pamilya, sa trabaho at sa komunidad, madalas napapabayaan na po natin ating kalusugan. Pero tatandaan, kapag malakas ang katawan, mas kaya nating harapin anumang hamon ng buhay. Kaya naman kaagapay ko ang fish oil. Lalo yung purified fish oil. Purified kaya free from chemical and metal pollutants. Tumutulong itong mag-maintain ng ating heart health at blood flow. Ang Omega Gold ay gawa sa purified fish oil at may dagdag na vitamin E at vitamin D. Kailangan na suportahan natin ang ating immunity at tibay ng buto. Ang inirekomendang gamit ay isang capsule kada araw. Ito ang ating +1 mga ating, mga lolo, mga lola. Tulong sa wastong nutrisyon para handa tayo sa ating trabaho at serbisyo. Pumunta na sa Mercury Drug
at iba pang leading drugstores nationwide at hanapin misis sa mga ating ang Omega Gold. Idagdag po natin ang Omega Gold sa ating shopping list. Ang inyong golden support for health, Omega Gold. Pero mahalagang paalala, ang Omega Gold po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Standby, Raymond Dadpaas. Ayan na. Nandiyan na daw lakay si attorney Ganun ba? sa Maniego. Ayan, Palipad na yata sige na nga. aeroplano. Attorney Samaniego, sir. Magandang umaga po sa inyo, attorney. Attorney. Umaga, Sir Deo, at Sister El, mabuhay po kayo. Good morning, attorney. Lilipad daw kayo. Saan kayo lilipad? Sa Jensan, Sarangani, o Cebu? sa Lapu-Lapu City Jail? Pupunta pa ako ng Lapu-Lapu, Cebu for my hearing. Okay, oo. May statement po kayo sa ang dating ang inyong kliyente ni si Carly Diskaya. Abay, ang dami naman, mga 150 daw yung babanggiting sangkut pa. Pangalan. Sa flood control project scandal, anomaly sa attorney. Ayan, sino-sino ang mga ito? May mga pangalan ka na ba? Actually, Sir Deo, nagulat nga ako sa kanya. Kasi hanggat maaari ayoko na sana. Kaya lang, ang sabi niya kasi, dahil sa tagal niyang nakakulong sa Senate, nare-recall niya halos lahat ng mga nakakatransaksyon. So sabi niya, ang sabi niya sa akin is, pangangalanan ko sila, ganun din lang naman, wala namang nangyari doon sa Senado. Sabi niya, di pangalanan na lahat, damay-damay na. Yun ang sabi niya sa akin. Pinipigil ko nga pero sabi niya, in due time, papangalanan ko yung mga yan, sabi niya. Pero attorney, baka naman katulad ng mga Maleta Boys daw na may supporting evidence ba? May ebidensya ba? May blue book ba siya? Ayan. May mga video ba siya? Ayan. May recording ba siya? Documented ba? Na magsusupport dun sa statement. Tinanong ko rin mo sa kanya yan, pero kagaya ng sinabi niya, kagaya rin nung nauna na may mga ledger. Ledger. May ledger. Anong date yan since anong area na attorney? Hindi ko pa ho nakikita, Sir Deo, pero parang yung nauna po na sa 17 pinangalanan niya, 8 po yung naibigay namin kasi gahol kami ng oras noon Pero meron talaga siyang ledger. Ano yan? Pero ano ba yan? Ano ang weight niyan as evidence kung ledger lang? Baka sabihin, gawa-gawa lang yung ledger na yan. Ayan, Ang sabi niya sa akin, Sir Deo, may mga picture din daw kung kailan sila nag-meet. Kaya nung nakaraan din, may mga picture din na ipinakita. Kaya lang, pinipigil ko nga po na wag nang ilabas. Sabi niya, ganun din, nakulong din naman ako. So, pero ganito yung ginawa sa akin, idamay ko na sila lahat. Meron bang video katulad nung pline natin na minsan Sister L? Alin na yung sa DepEd, ayan na yung walang kamalay-malay yung kumuha ng pera, binilang pa o naka-video siya. Mayroon palang CCTV. Tapos tinanong pa yung date anong date ngayon? Binanggit pa. May mga tipong ganun bang ebidensya, attorney? Alam mo, Sir Deo, may share ko lang Opo. Nung Sunday, before nang makuha siya ng Monday, excited siyang lumabas ng Sunday. Hindi ko alam kung bakit. Saka nung dumating siya doon sa Provincial City Jail, para siyang iba yung aura niya si Sir Curly. Para siyang nakahulagpos sa hawla daw. Siyempre kasi naman siyempre tagal niya nakakulong 9 dun months ba sa Senado? Mag-isa, parang solitary confinement yan. Ngayon may makasama siyang makakosa sa oblo. Ayan, may makakwentuhan na siya, hindi na siya nagsasalita hindi na mag-isa. siya mabuburyong. Pero pinipigil ko pa rin po siyang mag-reveal ulit ng mga pangalan. Ganun po. Medyo hindi naman yata pinagtutuunan kasi ng pamahalaan yung kanyang mga nireveal nung nakaraan. Kaya pinipigil ko siya. Kaya lang, hindi ko mapipigilan yan. Kliyente yan kung anong gusto niyang mangyari. At dito lang tayo para magbigay ng legal advice. Attorney, meron bang senador, ilang congressmen, cabinet secretaries? Dun sa 150? Doon sa 150.
Ang sabi po niya sa akin, yung more than 150, sama-sama na ho yan. Oo nga, pero... Mix na yun. May senador, may congressman. may mga cabinet secretaries ba dyan? Actually, Sister El, hindi ko pa ho nakikita yung sinasabi niyang listahan. Pero yun ang sinabi niya, ililista ho daw niya lahat. Kasama yung mga ebidensya niya. At sa tamang panahon, ilalabas ho daw niya. Ayan. Okay, so tignan natin. Pero i-assess mo mabuti, attorney, kung yan ba ay admissible in court, yan ba ay baka mamaya ano lang yan, wala siyang supporting evidence. Baka lumabas na ano lang. Hearsay lang yan. Kung litrato po, video, ma-authenticate naman ho natin yan. Pinapayagan naman ho ng korte yan at ng rules natin. Kung ipipresent ay video, picture, or telephone conversation, or text messages or whatever. Ayan, sa bagay nasa yung po ng korte yan. Sa bagay nasa yung pag-uusap na yan kung a lawyer ka naman, so alam mo yung mga admissible in court at alam mo yung mga ano lang yan, ang mga hearsay o kaya hindi pwedeng tanggapin as a evidence. Opo, Sir Deyo, sir. Sister Elaine. Okay, attorney, ayan, so pasakay ka ng aeroplano, ha? May biyahe ba puntang Lapu-Lapu? Ayan, oo. Biyahe po ako ngayon. May hearing po kami mamayang hapon. Kay Madam Sara Diskaya? Ang kliyente ko po si Ma'am Roma Rimando. Ba't doon ba siya nakulong? Kasama si Mrs. Diskaya? Opo, sir. Opo. So, pero si Sara Diskaya, attorney, may ibang lawyer. Iba abogado? Opo, ayoko na pong kasi may lawyer ho po sila. Meron po kami tinatawag na professional ethics. Sinong... Ito ko po si Ma'am Roma Rimando. At dinidinig po yung bail hearings namin. Ito po yung last na witness na ipipresenta ng prosecution. Sabi ang lawyer daw ni Ma'am Sara Diskaya ay si Attorney Boy Abunda. Tama ba? Ito naman sila kay. Akala ko seryoso na. Attorney Samaniago, sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Kami. Sige po. Thank you very much, attorney. Ingat po sa biyahe. Thank you, attorney. Thank you. Daming Bayan. Attorney Cornelio Samaniago III, ang lawyer po ni Carly Diskaya. Wow. Sino kaya ang mga iyan? Daming Bayan. Standby Raymond at Paas. Standby Sherwin Alfaro. Saan ba mamigyan ng aginaldo si Sherwin? Saang lugar siya? Ang ating Ninong ng Bayan Lakay nandyan sa may Barangay Western sa Bikutan. Cayetano Country. Ayan, Taguig. Oras, Sister L. It's 9:04. Bayan. Oras, Sister L. 9:09. Sandali lamang, Raymond at Paas. Ayan, ano ba ang sabi ng mga kapatid sa JIL? Ayan, tatawid ba ng bakod ang Joel Villanueva o hindi? Ayan, usap-usapan din yung magkapatid na Camille at Mark Villar. Ayan, Ading Avik. Ayan. Anong sabi ni Hi, Ma'am Avik. Anong sabi ni principal, ha? Ayan. Anong sabi ni Senator Manny Villar? Ano man ang mangyari, mga kuya, mga ating tuloy po ang pamimigay ng aginaldo ng ating ninong ng bayan, Sherwin Alfaro. Tag-araw, tag-ulan, may kalamidad o wala, abay tuloy po ang ligaya. Pero bago ang ninong ng bayan, ano ba ang word of the day, Sister L? Ang ating word of the day ay, eto na. Sino nandyan? Norman, ay Billy. Billy Boy. Billy Ray Bates. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day, Lakay, ay friendly. Friendly. Yes, sa Tagalog ay pagiging palakaibigan, Lakay. Sa Cebuano ay mahigalaundong.
Sa ano lakay? Sa Ilocano. Ay, Ano ba yan? Manakigayem. Ayan. Gayem. Gayem. Kasi gayem is friend. Ayan. Yan ay dahil sa chikahan ng First Lady Lisa Araneta Marcos at Senator. Senate President Alan Peter Cayetano. Ayan. Kasi ano daw lang, ang alam ko lakay, ano yun yung grupo ng mga negosyante. Business group. Philippine Ayan. Chambers Of Commerce. Oo, Ayan. sila yun. Dito yun sa Pasay lakay. Pasay ba? Kala ko sa Makati. Pasay. Oo. May peace offering daw sana, kaya lang si Senator Alan hindi naman kasi umiinom ng champagne. Ayan. Hindi katulad ni Cheese. Ayan. So, gano'n lang. Chika-chikahan lang. Ayan. Wala daw yung halong politics lakay. Sabi ni Yuse Claire Castro. At least si gentleman din niya si Senator Alan Peter Cayetano. Di ba? Ayan. Hindi niya ini-snub si First Lady. Oo Ayan. naman. Tsaka, syempre, lakay, grabe naman kung mangi-snub ka. Naman. Ito na ang ninong ng bayan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. At eto na lakay, tawagin na natin ang ating ninong ng bayan na si Ninong Sherwin para sa DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak. At nandyan ang ninong ng bayan sa Barangay Western, Bikutan, dyan po sa Taguig. Ninong Sherwin! Yes, Lakay at Sister El, friends turned into lovers. Ito nga natagpuan natin. Ba't parang hindi sila masaya? Napaka-friendly. Kasi itong si Ate Juliet. Magandang umaga po. Magandang umaga. Naimbag nga bigat. Ay, Lucana. Ay, naimbag nga balasang apo. Naimbag nga bakit. Napintas nga bakit apo. Naimbag nga bigat yo. Thank you. Ayan. Kayo mo at kumusta mo ti panag ano yo. Pinag-interview na po namin. Ayan. Kasi ni apo Diyos apo kita nasaya at mat. Ayan. Data kaabay mo apo. Sino data? Apay kalbo? Ni Sir Sherwin. Dito ada ka-share mo ti earphone mo. Dito, oo. Magandang umaga po. Kumusta lang ako sa mga police hotline. Police ka kuya. Lalo na si Major Aribe, Ba? Retired General Aglipay. Ba? Puntahan lang kita next week. Magkita-kita tayo. Aba. Mukhang may plano kayo. Governor ka na ngayon sa Norte. Ayan. Mukhang may plano kayo, apo Sa may utiking tayo sa police hotline sa Dumaguete, sa Siaton. Siaton. Mga police hotline. Oo. Doon tayo sa Mantuyop. Oo, ayan. Kita tayo dyan. Oo. June 24, 25. Ayan. So, kami dyan. So, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. Kumusta sila ni police hotline? Nonoy Espanyola. Ayan. Ano pangalan mo, kuya? Kuya, anong pangalan mo? Apolonio Tromata. Apolonio Tromata. Anong ranggo, Sir Win? Anong ranggo ni Apolonio Tromata? Dito ako sa police hotline. Anong namin po? Ranggo nyo, sir? Ito ang aking gawain trabaho po ay mga ng mangga, tracking, ranggo po. Small business lang. Hindi po kayo pulis. Sa police hotline po. Hotline lang lakay. Augmentation Force ng Philippine National Police Hotline Movement Incorporated. Nationwide. Ayan. So may panawagan po kayo ng kudita, kuya. Kumusta na si founder president? Patayin natin bago na mamatay si Ili Quiñola. Anak na lang magpatuloy si Jimsil. Okay. So maraming salamat kayo sa public service. Thank you po sa public service. Pero tanong na natin si ate. Dahil mahilig sila manood sa cellphone ng DZRH at sa umaga. Sino paborito ang announcer tuwing umaga?
Sir Deo Lakay Makalma. Aba, bigyan si Apo Bakat God ng bless you, Apo. one Apo, abay bigyan ti premyo aginaldo ni Apo Bakat. Ayan. Ito, 1,000 pieces yan para sa ate. Ayan. Thank you, Apo. Thank you. Awan anya man na manang ayan. At kay Kuya Apolonio, dahil siya ay nanawagan na rito, ang haba-haba niya kang panawagan, singilin mo siya ng 500, Sherwin. Yung in-announce po, lahat po yun babayaran. Salamat po. Ayan. Para hindi malungkot si Kuya, parang malungkot eh. Mukhang walang pang-ago di pataranta. Masaya kami ngayon dito. Masaya. Bago lang kami kumakain ng mangga. Ganun ba? Ayan. Kasi lakay meron din silang negosyo na di-deliver sila ng mga mangga sa ganun ba? iba't ibang mga distributor o nagbibenta ng mangga. Saan galing yung mangga mo, Kuya? Saan yung galing yung mangga nyo, ate? Nagkapuji manggami, Apo. Jay. Pangasinan, Pangasinan. Sambales, Adati, Naimas. Bulacan, Nasamit. Adamot, Batangas. Ayan. Adamot, Mindoro. Ayan. Ng Mindoro, Awanen. Awanen. Negusin Tata. Ayan. Okay. So, naman dato yung season, yung tuno July is Davao. Ika na December. So, awahan mapukaw di manggami. Ayan. Okay, Sherwin, dahil may natitira pang 1,000 dyan, ibili mo ng mangga yan, 1,000. Ayan, bili mo yung mangga ni ate tsaka ni kuya. Ayan. Ibili mo ng mangga yan, dali mo rito sa DZRH. Oo, bili tayo mangga. Sa Paranaque, Antipolo. Antay-antay lang kaya nandito na yung mangga mo sa sasakyan ko. Aba, magdi-deliver. Si Kagawad, Timoya. Aba, parang kandidato si kuya. Tatay Bert, Antipolo. Dami binabati Ayan, may bayad na yan. Tinalo mo yung Para mga... tayo nagla-live selling. Kaya nga oo. Tinalo yung aking mga greetings. Galing talaga. Ayan. Pero lakay yung mangga nila maniba lang. Oh, wow, masarap yan. Tama-tama sa bagoong yan na may sili. Ang sarap, lakay na mo. Ano nga dito yung keg, yung mga ganun yung lagay ng mga mangga. Ayan. Ang dami. Okay, para magkaroon pa sila ng radyo, Sherwin, tanong mo na kay ate kung ano ang word of the day. Friendly. Ang galing talaga ni Manang. Napaka-friendly. Ito meron kang regalo na DZRH Medium Component natin sa atin ang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka ring grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre bangong kabloom ang hatid ng Charm Popcorn Purple Eternity sa inyong mga labahan kapag ginamitan ng Charm Popcorn Purple Eternity. And speaking of labahan, lalabahan gamit ang Charm Popcorn, ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt. At syempre hindi lang matamis na mangga, meron din kayong sweet corn snack. Regalo yan ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Timay bagak lang aming Apo. One Apo. DZRH, thank you and God bless you all. Aba. Happy always day. Just tag niya naman ang agbyag kayo, Apo. Ayan, thank you. Thank you po. Naimbag na bigat. Thank you. Naimbag nga bigat man. Ayan, okay. Ngarod kasya na tayo ni Apo Diyos. Maraming salamat po sa araw na ito. Ayan. Babatiin pa po ba kayo? Tama na. Okay na, kota na. Kuya. Bukas uli, Kuya. Bukas uli. Ha? Ayan. Siyempre sila itong next manalo ng 1,000 pieces. Lagi tumutok sa DZRH. Baka na sa dating winner sa DZRH. Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. December 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Ninong Sherwin at sa ating makabayan sa Bikutan na Taguig. Kala ko babatiin nila si Senator Alan Peter Cayetano. Bumigay ka na. Samantala, alamin natin ang latest mula sa Senado, Sister L. Pero nakiramay muna tayo sa mga taga-Atenay dahil namatay yung kanilang dalawang basketball players. Yung dalawang bago lang yan lakay. Sasabak pa lang sa UAAP this season yung dalawang yan. Yung isa, pogi pa naman. Iyak na iyak yung nanay. Alam mo laki nakakaawa kasi naglaro MVP siya sa palarong pambansa. Talaga? Tapos dahil nga magaling, pinag-aagawan ng mga school, ang napili niya ay Ateneo. Itong si Rene Claire Baterbonia. Yes, lakay. Abay, 19 years old
old lang, ha? At yung imported, ayan. Si Nigerian. Si Divine Adili. Oh, Ayan, yan, 21 lakay. years old. Sila po ay nalunod dyan sa may Aurora province. Sa may di Pakulaw lakay. Di Pakulaw, Aurora. Kakalungkot naman. Pero ano, marami ang nananawagan lakay na i-double check, iimbestigahan daw yan. Ayan. Kasi may mga ibang lumalabas na mga... baka daw may foul play. Ayan. Kasi daw lakay yung paa daw mayroong pabigat. Ganon. May sinasabi. Yan ay hindi naman natin sinasabing confirm. Pero yun ang sinasabi din nung nanay ni Rene. Tapos pinalangoy. Ayan. Meron daw nakapabigat sa paa na 20 kilogram something na doon. Pero hindi natin kino-confirm yan lakay dahil in under investigation. Yan lang yung mga lumalabas na info. Yan ba ay part ng team building? Ayan, sabi team building yun ang iniiyak nung nanay lakay. Nasabi niya, hindi daw sila na-inform na may ganong klase ng training na parang allegedly, parang military training daw ang dating. Ayan ang malungkot. Hazing ba yan? Initiation, right? Ano ba yan? Ayan. O talagang part ng training. Pero sabi nila, basketball to eh. Hindi naman to military training. Ayun lang. Dapat contest paikot ng bola sa daliri. Ayun, ganito lang kayo. Parang exhibition. Dummy. Data ang report mula kay Raymond Adpas mula sa Senado. Ayan, may kudita ba sa Senado, Raymond? Ayan, ano ba yung report ng NBI? Bakit maraming natatakot? Ayan, lulusubin ba ng... parang may threat lang. Pero hindi nila sinabi lang kayo nung klaseng threat. Ayan, may kinalaman ba ito sa mga rumors? Ayan. Pero mga miyembro ng Senate New Majority pupunta raw sa Jansan at Sarangani para mamahagi ng tulong. Ganda. Maganda yan. Senator Win, isama yung Senator Alan. Ayan. Yayain nila lahat. Baka mamigay din ng tig 10,000. Si Senator Alan Peter Cayetano, ha? Ayan. Baka may kasapang balut yan. Baka naman high blood lakay. Penoy, tsaka balot. Kailangan natin makabayan dyan, lalo yung mga hindi pa kumakain. Diyos ko, ang dami nagugutom ngayon doon. Aris number 28, Raymond Adpas, please come in. Raymond. Mayor Elaine, may kanya-kanyang pagkilos ang mga senador para matulungan ang mga kababayan nating biktima ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Sa panig ng Senate New Majority, sila ay magtutungo sa General Santos City at Sarangani bukas. Kinabibilangan ito ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, Senador Juan Miguel Migsibiri, Senador J.B. Ejercito at Senador Erwin Tulfo, pero posible pa daw madagdagan yung kanilang bilang kung sino pa ang available na sasama sa kanila. Si Senador Erwin ay magdadala ng bigas na nagkakalaga ng 1 milyong piso, makatuwang yung iba't ibang mga non-government organizations at private organization. Sabi ni Senador Erwin, dahil siya ang chairman ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, ay kailangan alamin nila kung ano pa yung ibang pangailangan ng ating mga kababayan na napinsana ng lindol at kung paano sila matulungan. Samantalang si Senador J.B. Ejercito naman bilang chairman ngayon ng Senate Committee on Finance ay alamin ang halaga ng pinsala at kakailanganing pondo para sa repair at reconstruction ng iba't ibang mga infrastrukturang nasira dahil nga sa lindol. Ito ay bahagi na dahil ang sabi ni Senador Erwin, sana o dapat ngayon sila pupunta, pero nauna silang naabisuhan na si Pangulong Bongbong Marcos ay magtutungo doon, kaya hindi sila pwedeng maaaring sumabay, kaya bukas ang kanilang grupo magtutungo doon. Una nito kahapon na mayor ay inanunsyo ng kanilang grupo na yung isang buwan nilang sweldo na nasa average na 300,000 pesos bawat isa, yun sa 12 new majority block ay kanilang idodonate para sa mga nasalanta ng lindol doon sa Mindanao. Kaya kanilang hinihimok ang minority group naman na sumama sa kanila, bagamat kahapon ay may inalabas na report ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang nag-claim na siya pa rin ang Senate President hanggang ngayon ay nagpunta na sila doon sa Davao kasama ang kanyang kapatid na si Senador Pia Cayetano at katuwang yung ibang mga konsehal doon na nagdala ng tulong doon sa mga nauna ng nasalanta ng bagyo.
Kaya't una-una itong kanilang grupo para makatulong doon sa mga kababayan nating biktima ng lindol. Mayor at ilan. So, nauna na pala, Raymond, nauna na pala ang grupo ni Senator Cayetano sa Mindanao kahapon. Silang magkapatid. Silang magkapatid lang. Si VP Sara, hindi nila isinama. Asan ba si Vice President? Walang balita, Mayor. Ang kasama nila si yung isang konsihal. Nakalimutan ko yung pangalan ng Ba't di sinama yung magkapatid na Duterte, si Mayor Baste at saka si Kong Pulong? Mukhang wala silang binanggit, Mayor. Wala. Sa kanilang advisory. Parang ang nilagay nila konsihal, yung kanilang nakasama na nagpunta para mamahagi naman ng tulong doon sa area. Bakit? Walang coordination. Ayan, sana mas maganda impact pagkakasama si VP Sara. Ayan, si Attorney Man Scarpio, second gentleman. Si Kong Pulong, ayan. Tsaka si Basti, kaysa magtapon ng basura doon sa tanggapan ng DNR. Ayan. Dapat mamigyan ng ayuda doon sa Jensen at Sarangani. Ayan. Di ba? Baka may usapan sila. Hindi sumama ng personal, Mayor. Si Senator Alan saka si ate, namigay ba sila ng tig 10,000? Ayun ang basta sabi, namigay naman daw sila ng tulong. Hindi na sari-sari. Hindi ko nakita kung hindi binanggit kung naibigay yung binabanggit niya. Sana mas maganda kung tig 10,000 yung mga nasa kalsada. Sabi, salamat, tinupad ni Senator Allen yung kanyang pangako ng eleksyon. 10,000, eto na. Ala pa rin. Nung last kahapon, ang napanood namin naka FB Live, si Senator Robin naglalagay ng mga pera sa sobre yung kanyang mga staff. Mamigyan ng ampaw, Ayan. Financial. Saan nakalagay? Sa maleta? Sobre lang. Sobre lang. Sobre. Karton niya nakita ko. Karton. Si Senator Joel Villanueva, kailan lilipat sa kabila? Ay, wala pa. Alam mo, kung ano yung kwento-kwento naririnig natin, Mayor, hanggang kwento pa lang yan. Ganun ba? Malalaman natin yan kapag sila ay nagkaroon ng tulong. Ang pagkakabanggit, baka kung mayroong maayos yung listahan ng mga batas sa kanilang aprubahan at kung yung schedule, baka the soonest, baka hanggang next week magkaroon ng special session para makonvene pati yung commission on appointment dahil nga ihahabol daw nila yung pangako ni Senador yung acting Senate President Sherwin Gatchalian, ihahabol nila yung promotion ng mga sundalo, yung mga matataas na opisyal. Then, ayusin daw kasi yung mga priority bills. Nandun yung mga nakasalang kasi sa third reading na dapat maaprubahan para pagsalang nila, diretso mabilis para hindi masayang daw yung kanilang ipatatawag na special session kung sakaling matutuloy, Mayor. Ayan, akala ko din natin natanong si Manang Milky kung advice ni Congressman Brother Eddie Villanueva sa anak na si Senator Joel. Kailan ba i-consulta ito sa ating mga kapatid sa JIL? Ayan. O silang mag-ama na lang mag-uusap? O kailangan wag plunder? Ayan. Nag-meeting daw yung Council of Elders, Mayor. Talaga, sabi ko na nga ba At anong consensus? Ano na pag-usapan? Wala pang... wala pa. Nalaman natin kung anong may kainatnan na Mayor. Kala ko sabihin huwag mong pansin si Marcoleta. Ayan, siya na lang mag-isa dun. Bahala na si Jeannie. Ayan. Yung threat naman dyan, ba't may mga lulusob ang sundalo sa Senado? Ayan, may mga co-attempt dahil ang gulo-gulo nila may lulusob ang mga armado dyan? Dahil na dyan sa pagkakabanggit na yan, Mayor, walang pasok na yan sa Senado ngayon at bukas. Dahil na dyan sa
Kasi parang ang pagkakakwento kasi ni Senator Ping Lacson, yung ang nagsimula ng pinagdudakan nila nung pilit na ipinasok nung ilan ba yun, nung Lunes na itong 18 Marines. mga dating tawagin Kargador. Maleta Boys. Mga dating bodyguard. Yung nung pilit daw ipinasok doon, na wala naman palang dahilan, yun yung parang lalong napagdudahan na mukhang may binabalak ang mga itong kaya para bang ang tingin nila ginagamit na panggatong lang yung itong mga dating bodyguard. Dating para Marines. Sakali daw makakuha ng Simpansya. suporta sa mag-aalsa yung mga tao, magpupuntahan din sa Senado at kubkubin yung Senado. Gaya ng lumabas na intel report na ganun din ang balak nila sa Malacanang. Pagdating ng araw ng June 12, Independence Day celebration. Kaya kasi ang napapansin kasi nila, binanggitin ni Senator Ping na yung nagkakampo dyan sa harap ng Senado, hindi na sila umalis kahit na medyo kumukunti, pero maya't maya may dumarating pa rin. Para bang ang tingin nila ay nakatanim na yung mga yon para kung may dumarating mga ibang makakagrupo nila, mas madali na silang makapag-mass up kung sakasakali. Gagayan yung mga bata ni Donald Trump. Idol na si Donald Trump, di ba? Yung US Congress, niread nung matalo si Donald Trump, di ba? Parang ganun bang senaryo? Ayan. At the Marines are coming ba? Ayan. Ayaw ni Colonel Ariel Kerubin ng ganyan, mga Marines. Hindi sila pawis. General Browner. Yun na nga, yun nga yung kanilang kaya kahapon, tapos nakakita pa namin na nag-iikot sa periphery. Yung mga gilid-gilid na yun, General Alfred Corpus, yung bagong USAA. Sabi niya, hindi, ano lang to, normal security check daw. Pero siyempre, pero inamin naman niya na talagang nag-meeting sila kasi nag-meeting sila, Mayor, ilang oras yung meeting ni Senador Gatchalian sa kanila, yung mga department heads kahapon. Matagal, may 3 oras yata yung meeting nila. Napag-meetingan yan. Siyempre, hindi lang naman tungkol sa security, lahat ng administrative at operational matters sa Senado na pag-usapan. Pero isa sa mga center daw ay itong tungkol sa security. Wow. Sino mastermind? Ay yun ang ating, siyempre, hindi nila babanggitin na yun kung ano man yung na-share na informasyon. Dahil sabi nga ni Senator Ping, may informasyon siya, may mga intel, bagamat raw information, ipinagtutugma daw nila ni Attorney Melvin Matibag ng NBI kung pareho yung hawak ng bawat isa sa kanilang mga intel report. Sa bagay, Raymond, ayan the best way to preempt a coup d'etat is, i-preempt na. Banggitin na. Tama yung sinasabi ni Senator Ping. Ayan, kasi alam mo ba ganyan pa, yung intel report, pag sumingaw na, na, sunog na yan. Ayan, abort. Mission abort na. Yung pagkakabanggit na yung time na ginamit niya, umabot na sa battalion level. Kapag mayor, medyo may concern na yung mga... So sabi naman niya, ay binabantayan na daw ng mga kanilang... yung leadership ng armed forces, binabantayan na yung mga ganitong klase ng mga dissatisfaction ng ilang mga sundalo. Hindi lang naman yung gusot sa Senado, Mayor. Pero sa kabuuan, yung mga iba pang issues, yung corruption, ay lalo-lalo na yung matinding usapin ng flood control. Okay. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ayan, God save the King. Ayan. Mukhang pag nasunog na, standby na yung mga ganun. Ayan. Stand off. Ang tawag diyan, anong military term diyan? Tawag diyan stand off ba ang tawag doon? Alin lakay? Pagkatigil, stop. Mga ganun, may military term na ganyan. Stand down, mga stand down. Stand down. Ayan, stand down. Ayan. Okay nga, Rod. Ang tabayanan natin, Mayor, dahil ayaw naman natin na mayroong hindi maganda. Ay, oo, siyempre. Ang priority sa ngayon ay matulungan yung mga kababayan natin na biktima ng lindol doon sa Mindanao.
Ito si RH20, Raymond Dadpas para sa DZRH, uno sa Pilipinas, uno sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpas, mula sa magulong Senado. Kailan naman kayo magpapakita ang ating Vice Presidente sa Sarangani at Jensan? Actually, minahanap sila ngayon dahil lugar nila yon. Oo, kaya nga. So, si Kong Pulong, hinahanap. Si VP Sara, dapat hinahanap. sila ang manguna dyan kasi kapitbahay lang. Kanila yun Baluarte nila ang Mindanao, Lakay. Pakinintay lang ang tulong ni Presidente tapos higitan natin bigay ni Bonget. Happy birthday, Miss Ta! Ayan, Miss Ta Kleng Campanilla ng PMA Sandigan 82. Aba, birthday pala ni Attorney Rina Seco ngayon. Ba't wala tayong paalmusal dito? Oh, happy birthday, ayan, Attorney Rina. Attorney Rina Seco, ayan. Ang aming lawyer sa mga libel cases. Ayan. Kasama si Attorney Cam at Cheryl Adami Molina. At of course, si Kuyang Attorney Orlando D. Ay, Kuyang Attorney Orly D, kumusta ka na? At happy birthday din kay aking classmate, si Odette Castro. Ayan. Binabatin ating aming mga classmates sa Pinili Institute. Kay Kuyang Attorney Hats Altabas ng Andres Bonifacio Lats. Ba, ito yan Chief of Staff ni Senator Tito Sen. Oy, Alex Santos, happy birthday pare ko. Birthday mo pala, ha? Ayan. At happy birthday din kay Fiscal Jocelyn Nolasco. Ayan. Santiago ng Cavite Prosecutor's Office. At kay Jojo Nolasco ng Tupi, South Cotabato. Oy, Jojo, ha? Hindi ba kinapektuhan ng lindol dyan sa Tupi? Ayan. At happy birthday din kay Eric Apolonio ng Kaap. Happy birthday pare ko. Mula kay Captain Benji Escobar at Kuyang Director General Del Rosario. Mayor John Amago. Happy birthday Kuyang ng Labo Camarines Sur. Kuyang Reggie Rejero, Edwin Daes at Maning Rivera. Happy birthday. At happy birthday pa kay Lola Norma Dayag Adun. 72 years old na ngayon. At batiin ko lang Sister L, ha? Yung nagpadugo sa akin. Ayan. Padugo? Kinuha ako ng dugo. Kasi nagpa-check up ka. Ayan. Yung mga taga Perpetual Health Medical Center Las Piñas sa Alta Integrative Medicine. Ayan. Ay, Dr. Nitza Aragdon. Maganda umaga po. Nakikinig pala sila sa atin, Sister L. Kinukumusta ka? Hello po. Good morning. Si Marjorie Fontanilla, Nikki Pasilong, Rose Lihay-Lihay, Sheila Manlapas, Angel Amistoso, Anjay Sana Benaventura, MJ De La Cruz, Brenda Custodio, sandali lang maluha, isang page na lang, ayan. MC Silades, Roxanne Restar, Jelay Eduardo, Charmay Soriaso, Catrice Virata, Pines Macario at Dr. Jansen Kalalan. Ayan. Magandang umaga po sa mga taga Perpetual Health Medical Center at of course ang pamangkin na may-ari, ayan, si Most Worshipful Robert Joseph Moran. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:39. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Hi, Mama Miss Universe Gloria Diaz. Daming Good morning po, Ma'am Glory. Oras, Sister L. 9:45. Sandali lang mga tinanulas. So, standby, Don Carlos Pobre. Abay, di ba matapos-tapos ang dahil sa pera, di magkasundo si Pique at saka Gabi Lopez? Mukhang mayroong ulit gusot lakay Akala ko magkakasundo na. Di ba sabi mo nung nakaraan, blood is thicker than water. Ayan, pero parang hindi yata. Money is thicker than blood. Congratulations. Ikaw talaga, Attorney Rick. Di ka nagsasabi, ha? Alaba tayo dyan. Attorney Rick Blancaflor. Ito yung mga lawyers sa mga coup plotters nung araw, Lawyers niya na Senator Gringo Honasan. Ina-appoint na bagong chairman ng GSIS. Congratulations po. Congratulations, Attorney Rick. Alaba tayo dyan. At congrats din kay Little President. Ayan.
Executive Secretary Ralph Recto. Ayan. Abay, alam mo kung bakit? Bakit lakay? Aba, ang bilis-bilis ni Ombudsman Boying. Dismiss ang kaso. Ayan. Yung lumabas kahapon. Yung plunder, graft and malversation complaint laban kay Secretary Ralph Recto at PhilHealth CEO. Si dating CEO Emmanuel Ledesma. Ayan. Ang sabi ng Ombudsman, anong nakita nyo, Ombudsman Boying? Ayan. Kulang ang ebidensya. Daming bayan. Pero kung may naghanap ng maganda eskwelahan, dito na tayo mga misis sa St. Louis Colleges sa Valenzuela City. Abay, tuloy pa rin po ang kanilang enrollment para sa school year 2026 sa 2027. Preschool, elementary, junior high, senior high school at sa college, mga misis, mga ateng. Sa St. Louis Colleges, ang maganda dyan ay safe ang inyong mga anak at secured talaga, ha? Ayan, Monday to Saturday, dahil ang St. Louis Colleges na matatagpuan sa Maysan Road, Valenzuela City ay maganda. Bakit kanya mga misis? Abay, di kalidad at professional ang kanilang mga teachers dyan. At para sa karagdagan detalye, tumawag lamang sa 8292-0481 o kaya 8292-3170. Kulang na matrikula? Aba, hindi problema yan, misis, mga ateng. Pwede installment dyan at pandown kulang. Abay, hanapin nyo yung, ang pangalan po ay Raymond Luciano. Dyan po sa St. Louis College sa Valenzuela City. At sabihin nyo, ako po ang nagre-recommenda na hanapin nyo siya kung kulang ang inyong pantuition kay Dayon. Daming bayan. Ano ang latest kay Miss Tina Nolasco? Ilang mga tindahan ng bigas dyan sa may San Andres Market sa lungsod ng Maynila, inisyuhan daw ng ano lakay? Akala ko naman tindahan ng mga school supplies. Ayan. Ito lakay bigas, syempre, malapit bigas. sa, nasa Sikmura ito mismo lakay. Pero inisyuhan sila ng notice of violation ng Bakit? Department of Agriculture dahil daw sa mislabeling lakay. So ibig sabihin, ano ba to, Tina? Mas mahal o yung bigas na imported nilalagyan ng presyong, di ba may mga ganun lakay, yung binabago nila yung presyohan. Pero alamin natin kung ano yung bukabuan ng story yan mula kay RH9. Tina Nolasco, Tina. Yes, Sister L, inisyuhan nga ng notice of violation ng Department of Agriculture ang nasa 3 retailer ng bigas dito sa San Andres Market sa Leverisa, Malate, Maynila dahil nga sa mislabeling. Kasunod ito ng isinagawang inspeksyon ni Department of Agriculture Undersecretary for Rice Industry Development Christopher V. Morales sa mga tindahan ng bigas sa nasabing pamilyan ngayong araw bilang bahagi ng nationwide simultaneous market visit ng DA mula ngayong araw, June 12 hanggang June 11, kung saan ilang imported rice anya ang nilabelan ng local rice para maibenta ng mas mahal o lagpas sa 50 pesos price cap sa imported na bigas. Isa sa ilalim sa rice analysis ng Bureau of Plant Industry ang mga bigas na nasuri ng opisyal na may posibleng paglabag. Ito'y para maberipika ang obserbasyon ni Yusek Morales. Ayon kay Morales, iba kasi ang texture at itsura ng local rice kumpara sa imported. Dahil na lamang nang ibinibentang bigas sa isang tindahan dito na may label na Ifugao Talavera Nueva Ecija rice na ibinibenta sa halagang 65 pesos kada kilo. Ngunit nang suriin ng opisyal ay makintab at iba ang itsura sa nakadisplay at sa laman ng sako. Katwiran naman ng tindera, binili lamang anya nito sa rice distributor at kung anong label ng sako ay yun din ang inilagay nila. Ayon kay Yusek Morales, isa sa ilalim pa ito sa verifikasyon sa pamamagitan nga ng rice analysis machine na tatagal lamang ng ilang minuto. Oras sa mapatunayang ibinibenta ng mas mahal, pagpapaliwanagin ang may-ari ng tindahan at kung mapatunayang may paglabag, posibleng kumaharap ito sa kakulang multa, kasong kriminal at administratibo sa ilalim ng Republic Act 7581 o Price Act. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Miss Tina Nolasco mula sa Maynila. Ayan, abay kumasa ang presyo ng mga school supplies at mga shorts at polo shirt na puti. Oo, Yan lakay, sa Divisoria. tsaka yung kulay blue na short, di ba? At saka khaki. Oo, Ayan, yun yung khaki tsaka blue. Yun yung default ng public schools, lakay Yes.
sana buy one take one, ayan, at sana matitibay. At sana yung mga LGUs na malaki ang kanilang kinikita, mamigay naman sa ating School supplies. mga estudyante. Ano ha? 'Di ba, Lola Norma Dayag Adun? Abay, binabati mo natin si ating Angie Taganyo, ayan, at saka si ating Shamsuddin Bustakalay, ang roommate ni Kuyang Hussein Shamsuddin Bustakalay. At happy birthday din kay Kuyang George Sebastian. Birthday pala ni Kuyang George. Binamati ni Kuyang Colonel Jun Arias at si Kuyang Assistant Secretary Mike Vito Cruz ng DOJ. Happy birthday. At kay Benedict Abaygara ng National Press Club. Daming bayan. Magandang umaga, Kaselo Lagmay. Abay, kumusta ka na, Kabsat? Abay, sa ganitong sitwasyon na Kabsat, ha? Kabagis. Abay, kailangan natin dito wag away-away. Kailangan natin dito ay pagmamahalan. Ayan, love, love, love. Natural na init sa pagmamahal. Ayan, yan ang kailangan natin sa Senado, ha? Natural na kaligayahan para magkasundo-sundo na. Ayan, para hindi kayo lulusubin. Express love naturally, ha? Gamit ang honeymoon tea. Ayan. Pero bigyan ng honeymoon tea si Senator Gatchalian tsaka Senator Alan. Ayan. Oy, grabe yung memes na ginawa kay kay DILG Secretary John Vic tsaka kay Robin Padilla, ha? Nag-rush rin pagkatapos may halikan. Ayun lakay. Kaya nga, ayan. Kaya mga kuyang mga ating, honeymoon tea ang kailangan natin. May taglay na natural herbs mga kuyang na tumutulong upang may padama at may pakita mo yung pagmamahal sa natural na paraan. Abay, kailangan mo yan, Noble Greg Kayabyab. Ayan. Kasi ginigising nito ang init ng damdamin, making its night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea, mabibili sa masuking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Ito'y mabibili sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generica at iba pang mga butika. Diba? Subukan, makuyang, ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Standby, Donna Carlos Pobre. Magkaroon pinag-aaway ng mga Lopez. Ayan. Pati magkasundo-sundo. Ayan. Mukhang may kinalaman yan lakay sa operations din nila Bilyones kasi pinag-uusapan dyan ha. Daang milyon, bilyon. Standby, Donna Carlos Pobre. Oras, Sister L. It's 9:54. Ang oras. Yung maghuhuda sa amin. Daming bayan. May isa pa, Senator Marco. Ayan. Sandali lamang, Donna Carlos Pobre. Aba, i-congratulate natin, batiin mo natin ang mga ito, Sister M. Dahil daig pa nila ang Department of Health. Alam mo kung bakit? Bakit? Abay, sila ay mag-donate ng andami, 50 wheelchair. Wow. Sa Philippine Orthopedic Center sa Banawe, Quezon City. Ooh. Ang mga kuyang natin sa Sultan Harun Al-Rashid Lukman, Masonic Class number 406. Ayan. Aba, kasama pala si Grandmaster Most Worshipful Robert Joseph BBM Moran. Sila ay may bigay ng 50 wheelchairs sa orthopedic bukas sa Sister L, 10 o'clock. Ayan. Aba, congratulations sa mga kuya natin sa Lukman Lodge. Kina Sultan Abul Makabato, sina Very Worshipful Sultan Fahad Lukman, Sultan Aga Gising Lukman. Ayan. Abay, mga brethren sa Sultan Lodge, baka may matira ng konti dyan. Dala nyo sa Operation Tulong. Ayan. Yes. Ayan, congrats mga brethren. Ayan, talo nyo pa si Secretary Ted Herbosa. Nagpakitang gila si Secretary Ted Herbosa pero medyo duda ako, Sister L. Bakit naman? Alam mo kung bakit? Bakit? Ayan, for the first time na may ganitong sakuna, ngayon lang siya sumama.
kung malapit na eleksyon. At saka hindi lang yan. Napansin na ating bubeta. Abay, sunod-sunod ang interview sa iba't ibang himpilan ng radyo. Ba't hindi nagpapa-interview dito? Yes, siyempre. Alam mo, allergic sa DCRH si Secretary Ted Herbosa ha? Abay, ngayon hindi na tinuloy yung kanyang senatorial, yung kanyang jingle. Ayan, political advertisement. Abay, dinadaan naman sa PR. Galing yung PR niya, ha? Abay, anyway, sige, tingnan natin kung ito ba ay PR stunt ba ito, Secretary Herbosa, o talagang bukal sa pero puso. Pero malay mo naman talaga. Bigyan natin lang kayo ng benefit of the doubt. Ayan. Kasi sabi na nga bubit kong mga undersecretary sa DOA sa mga empleyado dyan. Okay. Sabi niya, alam niyo talaga mabibilib kayo pagka nagsalita ang Ted Herbosa, Secretary Herbosa, ang galing-galing. Ayan. Pero sa action implementation, wala. Ayan. Hanggang theory lang. Dummy. Magaling. Sige na nga, ipasok ba si Pero Don ito na Carlos muna ang Pobre? balita negosyo natin, Lakay. Mukhang walang katapusan ito. Gusot sa pamilya Lopez. Muling nabuhay si Piqui Lopez. Muli daw inaakusahan ng mayorya dahil sa tinatawag na scandalous power deal. Ano yan? Alamin natin mula kay Don Carlos Pobre. Don. Muling inakusahan ng majority sa pamilya Lopez si First Gen CEO Piqui Lopez dahil umano sa iskandalosong hydropower transaction sa prime infrastructure. Ang naturang hydro project sa Rizal at Laguna ay nakita sa board documents ilang linggo pa lamang nakalilipas nang muling magkaayos sa mga Lopez. Batay sa payag, mag-i-invest umano si Piqui ng 61.9 billion pesos kung saan 33% lamang dito ang kanyang venture sa proyektong under construction at hindi pa kumikita ng pera. Ayon sa majority, masyadong malaki ang ginagastos ng kanilang pinsan pero nananatili umano siyang minority investor kung saan una pang sinabi na 40% ang kanyang ownership. Sa ngayon, hinihingan na nila ng dokumento si Piqui kaugnay ng original at reduced transaction. Sa naunang depensa ni Piqui, pinapatulan niya lamang ang mga kontrata na dumaan at inaprobahan ng kanilang board of directors. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 61 pesos at 54 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Your business is our business. Maraming salamat Don Carlos Pobre. Ayan. Pero bakit nakita ko si si bossing Enrique Razon. Ayan. Mukhang may part ng deal Lakay na kasama sino siya. bang kadil ni EKR? Ayan, Enrique Razon. Si Piqui o si Gaby Lopez? Parang ayan. si Piqui, yung nakikita ko sa picture Lakay. Si Piqui ba yung ka-shake hands niya? Oo. Ayan, talaga, ha? Iba talaga nagawa ng pira. Blood. Money is thicker than blood. Blood. Nalilito tuloy ako. Money muna. Money. Ayan. Money is thicker than blood. Ang hirap naman nun, Lakay. Good morning sa mga kuyang natin dyan sa Senado. Ayan, kuyang Linoong. Ayan, abay, kuyang pala itong si John Alfredo Corpus, ang Sergeant at Arms ng Senate. Ayan, past High Sheriff ng Balisong Shrine Club. Sabi ni Noble Greg Cayabyab. Kung may threat sa Senado, Noble Greg Cayabyab, ha? General Alfred Corpus, Secretary Kong Dong Mendoza, ha? Ba kailangan natin ang mga wrecking crew ni Adam SIM card. Ayan, mga nobilities may suportahan, ha? Itong si General Cruz para ma-check po, masigurado ang security sa paligid ng Senado. Sabi ni Kuyang Harold, pakibati ng happy birthday si Eliza Sara Aquino. Pagbati mula kay Kuyang Harold de la Cruz. Bilis naman ang oras, Sister L. Kailangan na nating magpaalam Lakay. The road is long with a many a winding. At
yan na po mabilang ka po natin palatuntunang damdaming bayan. Ipanalangin po natin ating mga kabayan sa Sarangani, sa Jensan, Cotabato at ibang lugar na sinalanta ng lindol. At kung sa ating makaluwag-luwag ng konti, magbigay din po tayo ng abuloy. Ang DCRH Operation Tulong ay tumatanggap po ng tulong, mga donasyon para sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao. Maraming salamat. Bishop Efraim Pautagana, Bishop Buddy Ballesteros. Please pray for our country. Ako po si Dayo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe. God bless po. Operasyon Tulong susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras 5 minutos makalipas ang alas 10.